Paano nga ba nag-a-adjust ang isang makasaysayang global power kapag biglang nagbago ang ihip ng hangin at kinapos sa budget? Dito, susubukan nating alamin kung paano minamanyobra ng United Kingdom ang sarili nila sa isang napakakomplikadong mundo. Pag-uusapan natin yung pagbabalanse nila sa pagitan ng kanilang malalaking ambisyon at, well, sa masakit na katotohanan ng kanilang kabanang yaman. Alam nyo, sa unang tingin, ang larawang ito ay simbolo ng pagtulong at pakikipag-ugnayan sa mundo. Pero sa likod ng image na yan, may mas malalim na kwento. Isang kwento ng malalaking pagbabago at, aminin na natin, mahirap na desisyon. Anong nga ba talagang nangyayari sa likod ng mga kamera? At dito na talaga nagbabanggaan ng lahat, yung pangarap ng UK na manatiling isang global powerhouse kontra sa katotohanan ng kinukulang sila sa pondo. Para silang nasa isang tug-of-war, hinihila sa magkabilang direksyon. So, paano nila malalagpasan to? Tara, silipin natin. Sa ngayon, ang UK ay nakatayo sa isang napaka-critical na sangandaan. Sabi nga nila, a power at a crossroads. Talagang naiipit sila sa isang sitwasyon na sinusubok kung may ibuga pa ba sila para makipagsabayan sa mga higante ng mundo. At ito yung tanong na nasa puso ng buong usapan natin. Isang tanong na perpektong naglalarawan sa dilema ng UK ngayon. Isang hamon na hindi lang basta pera ang solusyon, kundi nangangailangan ng napakatalinong pagbabago ng diskarte. Okay, para mas maintindihan natin ang plano nila, kailangan muna nating pumasok sa kanilang engine room, ang Foreign, Commonwealth and Development Office o FCDO. Dito kasi talaga nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Wow! Tingnan nyo naman ang numero niyan. Negative 8.3%. Kada taon yan ha, hindi yan basta-basta. Isipin nyo, parang tinanggalan ka ng halos 10% ng sahod mo taon-taon. Ganun kasakit yan para sa pangunahing ehensya ng diplomasya ng UK. At hindi lang pondo ang tinatapyas, pati tao. Isipin nyo, posibleng isa sa bawat 4 na empleyado nila ay mawawala ng trabaho. Napakalaking dagok niyan, hindi lang sa mga empleyado, kundi sa buong kakayahan ng diplomasyon ng Britanya. So, mahalagang maintindihan nating itong Official Development Assistance o ODA. Sa madaling salita, ito yung pondo nila para tumulong sa ibang bansa. At dahil FCDO ang may hawak ng malaking parte niyan, anumang bawas sa budget nila, ramdam ng buong mundo. Pero syempre, ang sabi ng gobyerno, hindi raw ito basta pagtitipid. Isa raw itong upgrade. Ang plano raw ay gawing mas matalino, mas mabilis at mas epektibo ang kanilang departamento, kahit mas kaunti na sila. Work smarter, not harder, ika nga. Pero ang tanong, totoo kaya? Okay, iwan muna natin yung usapang opisina at budget cuts. Lumabas naman tayo at pag-usapan natin ang isa sa pinakamatandang simbolo ng kapangyarihan ng Britanya, ang karagatan. Ano na ba ang kalagayan ng kanilang puwersa sa dagat? At dito, ay nako, kitang-kita agad natin ang laki ng problema. Ang bansang dating tinaguri ang reyna ng karagatan, pang-24 na lang ngayon sa listahan. Nauungosang pa ng mga bansang tulad ng Panama at Liberia, ang layo ng kailangan nilang habulin. Kasi isipin nyo, halos lahat ng produktong ginagamit natin mula sa pagkain hanggang gadgets dumaan sa dagat. Para sa isang Islam bansa tulad ng UK, ang kontrol sa mga shipping lane ay hindi lang negosyo. Ito ay usapin ng pambansang seguridad at, well, economic survival. So, anong game plan nila? Mukhang simple lang, parang isang three-punch combination. Una, babaan ang buwis para mainganyo ang mga may-ari ng barko na sa kanila magparehistro. Pangalawa, mag-invest sa green technology para sila ang manguna sa shipping ng hinaharap. At pangatlo, magtayo ng mga free port para bumilis ang kalakalan. Sapat na kaya to? Sige, nakita na natin ang mga plano at pagbabago. Pero ang tanong, gumagana ba itong bago nilang mas payat na diskarte kapag nasubok na sa mga totoong krisis sa mundo? Tingnan natin. Unahin na natin ang Ukraine. Isang malawakang digmaan sa mismong bakuran ng Europa na sumubok talaga sa lahat ng bansa. Ano ba ang naging papel ng UK dito? Kung titingnan natin to, madaling isipin na puro tangke at bala lang ang pinapadala, di ba? Pero hindi. Oo, malaki ang tulong militar pero halos kalahati rin yan ay suportang pinansyal at pang-ekonomiya. Ibig sabihin, ang commitment nila ay hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa muling pagbangon ng Ukraine.
At hindi lang yan basta pera o kagamitan. Grabe, higit 62,000 na sundalong Ukrainian ang personal nilang sinanay. Isa yang napakakongkretong tulong para mapagtanggol nila ang kanilang bansa. Okay, sige. Mula sa isang tradisyonal na giyera, lipat naman tayo sa isang mas modernong klase ng banta. Isang grupo na hindi naman gobyerno, pero kayang-kayang guluhin ang buong daloy ng kalakalan sa Red Sea. Tingnan nyo kung gaano kabilis ang mga pangyayari. Sa loob lang ng ilang buwan mula sa unang pag-atake, nakabuo agad ng coalition at nagsagawa na ng aksyong militar. Pinapakita nito yung kakayahan nilang kumilos agad kapag talagang critical na ang sitwasyon. At panghuli, punta tayo sa isang napakakomplikado at sensitibong krisis na makatao sa Gaza. Dito, ibang-iba ang kailangan diskarte. Dito, kitang-kita yung diskarte nilang gamitin ang lahat ng paraan. May barko sila sa dagat na nagdadala ng tulong, may eroplano sa himpapawid na naguhulog ng pagkain, at may field hospital pa sila sa lupa mismo na nag-aalaga ng mga nasugatan. Lahat ng anggulo, sinusubukan nilang takpan. So, matapos nating makita ang mga pagbabago sa loob at ang mga aksyon nila sa labas, ano na ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa magiging papel ng UK sa mundo sa hinaharap? So, ano ang takeaway natin dito? Ang bagong Global Britain ay hindi na yung dating imperyo na kayang gawin ng lahat ng mag-isa. Ngayon, ang laban ay sa pagiging mas tuso, mas pili ang mga laban na pinapasok, mas mabilis dapat kumilos, at higit sa lahat, mas umaasa sa mga kaibigan at kaalyado. Hindi na ito laro ng purong lakas, kundi laro ng matalinong diskarte. Kaya ito ang tanong na iiwan namin sa inyo. Sa isang mundong palala ng palala ang gulo, etong bagong diskarte ba ng UK na mas maliit pero mas matalino ay isang henyong paraan para makasabay? O isa itong malaking sugal na maaring ikapahamak nila? Ang sagot dyan ang siyang magdidikta sa susunod na kabanata ng kasaysayan ng Britanya.